Dalawang may apelyidong Maute ang hawak ngayon ng PNP Cagayan de Oro. Sumailalim sila sa interogasyon. Samantala, ilang pakete ng shabu, mga granada at M16 rifle ang nakita naman ng mga otoridad sa bahay ni dating Marawi Mayor Fahad Salik. Iniimbestigahan ng dating mayor kaugnay ng pag-atake ng Maute Group sa Marawi City. Giit naman ng mga kaanak ni Salik, planted ang mga nakuhang ebidensya. Live mula sa Cagayan de Oro City, may report si Marisol Abduraman. Marisol. Jessica, nagpapatuloy pa rin nga ang interogasyon doon sa sinasabi mo na dalawang tao na merong apelyidong Maute na inibitahan nga kanina ng Cagayan de Oro City Police Station. Hawak nga sila ngayon at base sa kanilang verification, kumpirmadong Maute ang kanilang apelyido base doon sa kanilang dalang ID. Ang babae nga raw na nanghuli ay isang public teacher. Inibitahan ang dalawa na naka-check-in sa isang lungsod. Sa isang hotel dito sa lungsod, kinausap daw sila ng maayos at gaya ng inyong nakikita ngayon na ating eksklusibong kuha, ay kusang loob naman at mapayapang sumama ang dalawa. At inaalam pa ngayon, kinukuhanan pa sila ng mga impormasyon regarding doon sa mga nakukuha ng mga pulis na kanilang ikukumpara sa mga earlier na nakuha nilang impormasyon hinggil sa dalawa. Samantala, gaya nga ng iyong bagit kanina, Jessica, matapos ngang maaresto itong si Mayor Salik noong Miyerkules ng gabi, inisa-isa ng mga otoridad na pinagsanib ng pwersa ng AFP at PNP ang kanyang mga bahay dito sa Cagayan de Oro City. Mag-aalas 2 ng madaling araw kanina nang pasukin ng mga otoridad ang bahay na ito sa loob ng isang exclusive subdivision dito sa Cagayan de Oro City. Bahay ito ni dating Marawi Mayor Fahad Salik na naaresto noong Miyerkules ng gabi sa isang checkpoint sa Misamis Oriental sa kasong rebelyon. Kasama si Salik sa ginawang raid. Tanging mga bata at mga babae ang bumaba sa bahay. Pero ayon sa kanila, meron silang kasamang isang lalaki. Agad itong hinanap ng mga otoridad pero walang nakita. Hinalughog ang buong bahay ni Salik. Inisa-isa ang mga kwarto sa baba. Nakita sa playroom ng bahay ang 4 na M203 grenade. Among nakita kanang explosive M203. Kung ana siya, considered as explosive. So that's violation of Republic Act 9516. May na-recover ng isang loaded na M16 rifle at 3 magazine na puno ng bala. Sa second floor, walang nakita ang mga pulis. Kaya dumiretso sa third floor kung nasaan ang kwarto ni Salik. Sa receiving room pa lang ng kwarto, may mga pakete na ng shabu ang nakita. Sa loob ng kwarto, may mga nakita ring shabu. Sa impormasyong nakuha ng mga otoridad, may mga nakatago raw na pera sa bahay na galing umano sa droga. Pero matapos ang halos 4 na oras na paghahanap, mga pampasabog lang at droga ang kanilang nakita. Maging mga cellphone kinumpiska ng mga pulis. Pero ayaw pirmahan ni Salik ang inventory. Halos magwala naman sa galit ang kanyang manugang. Okay na. You refuse to sign. We refuse to sign. You want to burn that. Wala pong ano dito, walang mga lalaki dito, wala pong mga ebidensya dito, wala. Wala. Kasi tao dito, mga estudyante, mga bata. Tingnan nyo yung mga bata. Sa tingin nyo, magkakaroon ng shabu dito na may mga bata? May mga baril. Sa tingin nyo? Ebidensya na sa receipt. Nakatakdang balikan ng mga pulis ang sasakyan ni Salik na nakaparada malapit sa kanyang bahay. Baka raw kasi may itinatago pa rito ang dating alkalde ng Marawi na iimbestigahan kaugnay ng ginawang pag-atake ng Maute Group sa Marawi City noong May 23. Jessica, meron daw 72 hours ang mga otoridad dito para ma-establish nila ang koneksyon talaga nitong dalawang nahuli nga, kanilang naimbitahan ngayong gabi. Pero kung mapapatunayan naman daw na wala silang kinalaman at hindi sila in any other way connected doon sa Maute Group, ay agad naman daw silang palalayain. Samantala, sa press conference nga ngayong gabi dito sa Cagayan de Oro Police Station, ipinakita ng mga otoridad niya mukhang yan, ang dalawang yan, kasama yan, Jessica, doon sa listahan ng mga wanted na connected doon or kasama sa grupo ng Maute. Pero hindi raw nangangahulugan na nasa Cagayan de Oro na raw ang mga yan. Ipinakita lamang daw ang kanilang mukha sa mga taga-Cagayan dahil ito raw ang mga may capability na magsagawa ng mga pag-atake, lalong-lalo na ang
pambubomba. Kaya para lang daw maging aware ang mga tao, kaya nananawagan din sila na mas lalo raw maging vigilant kung sakali raw na meron makitang mga kahina-hinalang bagay at lalong-lalo na yung mga pagmumukhang yan, rather yung mga mukhang yan na nakikita po ninyo sa screen ay agad daw i-report sa kanila. Jessica. Marisol, meron akong nabasa sa Philippine Star today, no? Ang sabi, ito daw si dating Mayor Salik ay financier o alleged financier ng Maute. Any information on that na nasagap mo? Meron tayong nakuhang impormasyon, Ma'am Jess, na isa yan actually sa tinitingnan daw ng AFP at PNP dahil kasama sa kanilang mga nakukuhang impormasyon, bukod dito nga sa involvement niya sa drugs, mukhang ang kinikita raw niya sa drugs, yun daw ang ginagamit niya na pang-finance doon sa Maute Group. Na itanong natin yan, itinanggi ito ni Mayor Salik at ayon sa kanya, wala raw siyang kinalaman sa grupo kaya bakit daw niya susuportahan ang mga ito. And even his alleged involvement doon sa drugs, kanya ring itinanggi dahil nalinis na raw niya ang kanyang pangalan. So, hindi bago po sa atin ang impormasyon na yun, Ma'am Jess. Yes, meron din po tayo nakuhang ganyan impormasyon na allegedly ay siya po ay nagpifinance doon sa grupo, Jessica. Okay, so far, ilan ang na-raid na ng PNP na mga bahay o any structure or building connected to Mayor Salik dyan sa Cagayan de Oro, Marisol? Ma'am Jess, kagabi hanggang kaninang umaga, ni-raid ang bahay ni Salik sa isang exclusive subdivision kung saan na-recover yung drugs, yung M203 grenade at saka yung baril. At ngayong hapon naman, ni-raid naman ang dalawang bahay niya sa isang separate subdivision din, bagamat in the same barangay. Dahil ang impormasyon na nakuha ng ating mga otoridad dito ay ang mga bahay daw na yan ay ginagamit na parang refuge center. Ang impormasyon nila, may mga nakita daw noong mga nakaraang araw nung kasagsagan ng bakbakan sa Marawi City na meron daw mga duguan, mga injured at mga armadong lalaki na dinadala daw doon. Kaya, but of course, kailangan pa kasi nila mag-apply kasi ng search warrant, so hindi agad daw nila ito napasok. Pero unfortunately kanina, Jessica, nung nandun nga tayo, kasama tayo mismo sa operasyon, wala silang nadatnan doon na anumang armed men, any injured, wala ring armas na na-recover or whatsoever. Gayunpaman, tuloy-tuloy pa rin daw ang kanilang pagbabantay at kanilang monitoring doon sa area para matiyak nga no, na kung totoo man o hindi itong nasagap nilang impormasyon, Jessica. Given kung gaano kabigat yung kasong kinakaharap ni dating Mayor Salik, no? Rebellion ba, Marisol? Wala ba siyang ino-offer na ebidensya in his defense other than denying it verbally na lahat ng mga binabanggit na paratang sa kanya ng government o ng militar? Marisol? Alam natin, Ma'am Jessa, it's the burden now of the government to prove ang kanilang allegations na involved siya sa rebellion. Pero itong si Mayor Salik, ang sinasabi niya, hindi ako involved dyan. Kaya nung tinanong natin, paano ho ninyo nasabi? Dahil nililing po kayo, even before daw nag-start itong siege sa Marawi, siya daw ay nandoon na sa Manila. Matagal raw siyang nanatili, wala daw siyang connection doon, wala siyang kinontak, wala siyang tinawagan, at matagal daw siyang hindi nauwi doon. So far, ito lang sinasabi natin. And then let's see kung meron pa siyang in the future na mga iprepresent ebidensya on his defense naman para patunayan nga na hindi totoo yung ina-allege sa kanya ng government. Basta so far, Ma'am Jess, yun lang ang sinasabi niya na wala ako dito nung nangyari yan. Even days before pumutok yung Marawi siege, matagal na akong nananatili doon sa Manila, Jessica. And one thing na sinasabi niya, how can I do that? Na ako ay isang Maranao, I love Marawi. So paano daw niya masisikmurang makipag-connive sa ibang tao na para sirain daw ang kanilang lugar, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Cagayan de Oro City, Marisol Abduraman.